Isda, igat, hito, hipon at agaton o maliliit na crabs ang mga kadalasang nahuhuli sa ilog. Ito ang mga lulutuin ng cook na si Edwin. Tayo po'y magluluto ng isda ng ilog. Ito'y tinatawag na kinamlan. Lagyan ng bawang, luya, paminta, kamatis, sibuyas, sili, asin, suka, pinigang kalamansi at kaunting bagoong. Paghalu-haluin at ilagay sa buho. Maluluto ito ng 15 minutes. Ito, kinamlan. Ano po? Kinamlan. Kinamlan. Oo. Ano Galing po ito yan? sa ilog. Parang paksiw. Oo. Parang paksiw yung pagkakaluto. Tapos medyo maanghang, ha? Tapos talagang sa kawayan po ninyo ito niluto? Oo, ma'am. Mas masarap ba kapag sa kawayan niluluto? Oo, ma'am. Mas kasi mag-iiba yung lasa. Dahil ang La Union ay marami ring mga upland areas, so maraming mga plantasyon dito ng bamboo. Maanghang at magata naman ang tinungbo na karne. Kaya tinawag din nila itong Ambangonan Express. Ambangonan Express. May karne dito ng baboy. Lagyan ng gata ng nyog. Lagyan natin ng konting asin. Tapos paminta. Tapos siling mahaba pero naiwan na to. At saka siling labuyo. Tapos lagyan ng sibuyas. Tapos lagyan ng bagoong na alamang. Tapos haluin. Ilalagay at iluluto rin ito sa tubong. Ambangonan Express. Naku, parang Bicol Express pero gawa ng Ambangonan. Sarap, ha? Para siyang Bicol Express. Kasing ang hangdem, pero mas magata siya. May gata yan, ma'am. May gata ito. Tsaka parang malinamnam talaga yung gata niya. Harap. Tapa, embutido at sisig. Mga pagkaing patok sa mga meat lover, pero maniniwala ba kayo na ang mga ito pwede rin kainin ng mga vegetarian? Sa La Union, ang healthy version nila ng mga dish na ito gawa sa kabute o mushroom. Sa iba't ibang bayan sa La Union, tila kabuting nagsulputan ng mga mushroom farm. Taong 1980s nang lumago ang mushroom industry sa probinsya. Kaya naman ang mushroom, isa sa ipinagmamalaki nilang produkto ngayon. Ganito ang karaniwang itsura ng isang mushroom farm. Ito yung mga tinatawag nilang fruiting bag. Tapos mula dito sa kanilang fruiting bag, doon na magsasprout itong mga oyster mushroom ang tawag dito. Pero ang tanong, ano nga ba ang laman nitong fruiting bag na ito? Yan ang ating aalamin. Ito ang tawag dito, sawdust. Ito yung pinaglagarian ng kahoy or dayami. Diba? Anong gagawin mo dyan? Ito ang tawag dito, darak. Ito naman yung pinaggilingan ng palay. So, sa ibang mga lugar, tinatapon na lang yan. Pero dito sa La Union, nakahanap sila ng paraan para magamit itong akala mo patapon na, pwede pa palang mapakinabangan. Hi, sir! Ano po itong ginagawa ninyo? Nagbabagin po ako ng mushroom substrate, ma'am. Ito po yung magiging parang fruiting bag natin. Yes, ma'am. Pero tinatawag na mushroom substrate kasi ito, ma'am, hindi pa natamnan. Pag hindi pa natatamnan. Pag natamnan na ng mushroom spoon, yun ang tawag na fruiting bag. Oo. Complete. Paano po ito magkakaroon ng mushroom, itong ginagawa nating bag? Tatamnan ng mushroom spoon. Pag natamnan ng mushroom spoon, 30 to 45 days, puputi siya. Gaya ng nasa loob. Then yun, may tutubo na. So ito pwede na nating i-harvest itong mga to. Minsan yung isang fruiting bag, dalawa yung tumutubo. Gaano po karami na-harvest ninyo? Ilang kilo po? Ngayon, ma'am, medyo mainit ang panahon. Medyo masyado konti lang. Ang mushrooms kasi gusto niya yung mga moist
na mga environment. Sobrang 1/4 na. Yan po, 40 pesos yan, ma'am. Ito 40 pesos na to. Opo, ma'am. Alright. Ang magkaibigang Chester at Randy, ginagamit na meat alternative ang mushroom. Ituturo nila sa atin kung paano gumawa ng mushroom embutido. So kapag nakuha na natin yung petals ng ating oyster mushroom tapos nalinis na natin siya, imi-mince na natin siya ng pinong-pino. Yes, ma'am. Para mimik po natin yung giniling na karne, ma'am. Uunahin po natin dito, ma'am, is yung garbanzos po natin. Garbanzos. So, ganyan na yung garbanzos, hindi na natin siya hihiwain or... I-mamash po natin. I-mamash yes, natin. Okay. Po natin. Tapos ihahalo na kaagad yung mushroom. Alright. Breadcrumbs. Para magkaroon siya ng konting crunch. Tapos yung carrots po natin. Carrots. Parang hindi pa siya nagsusolidify. Parang crumbly pa siya. Yes, ma'am. Mamaya po kasi magtutubig yung mushroom po natin, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Onions. Garlic, ma'am. Ngayon sugar po. Para may matamis po na after. Brown sugar ang ginamit mo. Yes, ma'am. Okay. Paminta. Yes, ma'am. Ayan yung flour po natin. Flour. Ito pa. Asin. Yes, ma'am. Basta paghalu-haluin nyo lang lahat ng ingredients. Parang ang crumbly niya, tsaka ang dry niya. Pero ang sabi sa atin ni Chester, after a while na kapag talagang hinalo-halo mo na siya talaga, magtutubig eventually yung mushroom, unti-unti na siyang poporma. Tulad nito. So, pwede na po natin siyang i-form, ma'am, pag ganito. Wow! So, magiging ganito yung itsura niya after a few minutes of mashing. Pero kung gusto niyo talagang mas maging masarap yung embutido ninyo, pwede nyo itong ipagiling. At kung pagiling mo siya, magiging ganito yung itsura niya. I-roll lang po natin siya. Then, tsaka po natin siya i-steam, ma'am. So, pagkatapos natin ma-steam yung ating mga embutido rolls, pwede na natin siyang iprito. So, saglit lang, wag natin susunugin, di ba? And there you have it, mushroom embutido. Tikman natin. Lasang embutido. Parang regular embutido. Yes, ma'am. Diba? Hindi mo iisipin na wala siyang karne. Sa mga mahilig naman sa pasta, may specialty si Randy, ang shrimp scampi with white oyster mushroom. Right, there you have it. Shrimp scampi with white oyster mushroom. Nice, looks good. Tsaka ang bango niya, ha? Sarap. Very subtle lang yung flavor niya. Maganda na hindi masyadong naglagay ng maraming creaminess kasi talagang lasang-lasa mo yung shrimp niya. Very, very simple dish. Minsan yung mas simple, yun yung mas masarap, eh. Hindi mo kailangan ng karne. You can live with mushroom.